Okay, upon checking our equation, letter C, nagkamali tayo sa psi AB. Ayan. Yung ano niya, coefficient. So, nung chinek ko, tat pala 12.934 to. Okay? So 12.934. Ayan. So, 12.934. And meron pa tayong ano dito? Mali. Ayan. Oops. Okay. So, dapat ito ay ano? Equals to 194.40. So, ito yung ating equation number 9. Okay, so, since meron na tayong ano, equation letter C, okay, so buo na yung ating 3 equations with 3 unknowns. So, pwede natin gamitin yung calculator natin para masolve yung unknown natin. Okay? Ayan. So, negative 6.13. Then, theta C, negative 1.707. Then, plus 12.934. 934. Then, 194.4. Next, 2.443. Then, 0.56. Then, negative 1.3. Then, positive 32.4. Then, positive 0.56. Then, positive 1.77. Then, positive 0.267. Then, minus or negative 32.4. Okay? Ayan. So, ang ating theta B is 35.568 over EI. Okay? Ayan. So, theta B, oops. So, theta B is equivalent to 35.568. So, 35.568 over EI. Then, theta C is equivalent to negative 33.567. So, negative 33.567 over EI. Ayan yung ating psi AB is equivalent to 27.457. Okay, over EI. So, lahat yan, kilonewton meter. Kilonewton meter squared. Yan. Okay. Yan siya. So, shade natin. Okay, so since meron tayong psi AB, pwede rin naman natin isolve yung yung iba pang psi. Okay, so oops. So psi, ano nga ba yung isa pa, no? Meron pa tayong psi BC, tama. Psi BC and psi DC. Okay? So ang ating psi BC, kung babalikan natin, that is equivalent to negative 0.417 then positive 433. Okay, so ito ay 27.457, no? So 27.457 27.457 multiplied by negative 0.417. Yan. Ito yung ating psi BC. So negative 11.45. So negative 11.45. So tama lang na negative talaga to kasi di ba counterclockwise ang rotation ng ating BC. Next, ito naman is positive 0.433. 11.89. So, positive 11.89 over EI. And, syempre, kilonewton meter squared din yan. Okay? Kasi puro angle yan eh. Okay, so shade din natin to. Okay? Yan. Then, syempre, pwede natin masolve yung delta 1, delta 2, and delta 3. So, dito natin kunin. Oops. So, delta 1, delta 2, and delta 3. Okay? So, delta 1 natin is what? Okay, 3 psi AB. So, 3 psi AB. So, multiply natin sa 3. Okay? So, 82.371. So, since yung 3 na yun is di ba length? Tama ba?
So, since length yun, magiging kilonewton meter cube to. Okay? So, 82.371. So, positive 82.371 over EI pa yan. Okay? So, mamaya na lang. Okay, yung delta 2 is 3.6 ang length, no? So, negative 11.45 multiplied by 3.6. Okay, so negative 41.22. Negative 41.22 over EI. Okay, next. 11.89 multiplied by, ang length ng DC? 6 meters. Okay, so 71.34. So 71.34 over EI. Ayan, so nasolve na natin lahat ng mga natin, di ba? Degrees of freedom or yung mga displacement. Yan. And huwag natin kalimutan, this is, in kilonewton. Okay. Ang arte ko kasi, so pa iba't ibang kulay. Ayan. So, kilonewton meter cube. So, iniiba ko lang yung kulay nito kasi, baka kasi sabihin ninyo na, ang delta is kilonewton meter cube. Iniba ko lang yung kulay kasi, meron tayong over EI. So, yung over EI natin, kapag meron tayong value dyan, ang talagang, tawag ito, ang talagang unit ng mga delta is millimeter. Okay, or meters. Then ito, kaya ginito ko, dapat ang unit ng ating mga slope or yung angular displacement is radians or degrees. Kaya ibang kulay yung ginawa ko. So ito, pang lang to, pang conversion. Okay, para malaman ninyo na since wala pang value ang EI, ganito muna yung unit na makukuha natin. Okay? So ayan, so since meron na tayong theta B, theta C, and psi AB, makukuha na natin lahat ng moment. So, moment AB, moment BA, moment, ano nga ba isa? Moment BC, moment CB, next moment CD, and last moment D. Moment DC. Ayan. Okay. Okay, so start muna natin. So, 35.568. So, alpha, B na lang doon. Then, negative 567. Then, alpha C. Then, says, psi AB, 27.457. So, alpha A. Okay. Then, apply do sa, okay, dito. So, MAB, this is 2/3, and, okay. So, 2/3 of what? 2/3 of theta B, then minus 2 psi AB. Ayan. Okay, 31.202 sa MAB. Then, yung MBA naman is 4/3 daw. Okay. So, next. Okay, so, ano yung kanina? Ayan, so negative 32.202. So, negative 32 tuloy. 31 pala. 31.202 kilo Newton meter. Then yung isa, 4/3, no? So, negative 7.49. So, negative 7.49 kilo Newton meter. Okay, so next, BC and CB. Okay, ito, nasa baba. Yan, so medyo mahaba-haba. 1.11 of theta B. Then, plus 0.56 of theta C. Then, plus 0.7 of psi AB. Then, minus 32.4. 7.5. Okay. Palang, isama natin yung isa. 11.11. Then, okay, so magkabaliktad, no? Pinagbaliktad lang to. Yan. Then, ito, alpha B. Okay. Then, same lang to, 0.7. Then, ito, positive. Okay, so ito naman para sa sa, ano yun? MCB. Okay. Oops. Okay. So, ilan to? Ayan, 7.5 positive.
So, tama lang kasi nag-equilibrium tayo sa BA and BC. So, positive 7.5 kilonewton. Okay? Then, CB, kung kanina. Yan. So, 34.28. Positive 34.28 kilo Newton meter. Then, MCD and MDC. Nasaan yun? Ito yun, Wait lang. So, hindi natin makikita rito, no? Hindi na makikita. So, balik ulit tayo doon. Okay. So, equation 5 and 6. So, 2/3. So, 2/3 of theta C. Yan. Then, minus 0.433 of psi AB. Then, next, 1/3 naman. Akin na yun. Okay. So, yung una, negative 34.27. So, negative 34.27 kilo Newton meter. Then ito, yung isa, negative 23. So, negative 23.078. So, negative 23.07 kilo Newton. So, equilibrium ulit tayo sa CB and CD. Ayan, CB and CD. Equilibrium ulit. Okay, ayan. So, since lahat clockwise ang assumption natin, kapag nag-negative, ibig sabihin mali yun. Counterclockwise yung ating rotation. Okay, so, negative to. Oops, sorry. So, since negative to, counterclockwise. Negative, counterclockwise. Positive, clockwise siya. Okay, so positive, clockwise, negative, counterclockwise, and negative, counterclockwise. Ayan. Okay, so kompleto na ulit yung ating, Ganito yung ano. Ayan. So, kompleto na ulit yung ating moment. Ayan. And syempre, di na naman ako papatalo, okay? Gusto ko, meron tayong plastic curve, syempre, para ma-appreciate natin yung mga results na nakuha natin dito, okay? So, i-copy na lang natin to. Yan. Okay, so then mag-add tayo ng ano. Kulang na eh. Ayan. Okay, so sige, wag natin tanggalin yung ano, yung shear. Kasi syempre reaction pa rin 'yan. Okay? Ayan. Then, palakihin na lang natin. Total, ito na lang naman ang kailangan natin. Okay? Ayan. Ayan, okay. Then, ilagay natin yung mga moment natin. Ay, yung mga results natin dito. Then, syempre, yung ano, yung mga delta. So, kailangan pa rin natin yan. Okay? Okay, ayan. Then, sa atin i-drawing. So, tanggalin na natin to. Ayan. Okay. So, ito tanggalin na rin natin. Okay. Ito rin. Ayan. So, ngayon, ilagay natin yung mga reference axis. So, ito kasi, naka-incline. Okay? Ito naman, horizontal. Then ito, vertical. Then, lagay natin yung mga yung tangent nila kung paano nag-rotate. So, itong theta B raw is positive. Okay, so clockwise siya. Ayan. So, clockwise ang rotation. So, ito yan, theta P. Then, ito, clockwise. So, pag ganyan siya. Ay, sorry. Mali pala, no? Nakalimutan natin. Nag-ano nga pala sila, tawag dito. Dapat pala yung chord muna.
Yung chord nga pala, eh. Yung chord natin is nagkaganyan. Yan. Oops, sorry. Pag ganyan. Yan. Exage natin. Yan. Then, okay, ayan. So, ngayon, yung mga reference axis natin is ito na. Ito, pag ganyan na siya. Okay, then ito, pag ganyan. Then ito, pag ganyan na. Okay, ayan. Then, yung mga tangent natin. Okay, positive. Ayan. Okay, so this is theta B. Okay, then ito naman. Okay, pag ganyan daw siya. Pa-positive, no? Oops. Yan. So, theta B. So, ito niyan, pag ganito. Okay? Then ito, theta C. Dito tayo sa theta C. So, negative siya. Okay, so, pag ganda daw pala yan. Yan. Counterclockwise. So, theta C. Then ito, counterclockwise. Yan. Theta C. So, kung pag ganito yan, counterclockwise, ito niyan, pag ganito. Yan. So, theta C. Yan na siya. Then, yung mga psi natin, ito tama to, clockwise, ayan, no? So, psi AB, so tamama tayo rito. Then, ito, okay, so ito yung reference axis niya, horizontal, no? Ito, horizontal para sa, ano natin, sa psi. So, tama tayo, psi, BC, counterclockwise. Then, ito, ang reference axis niya ngayon dito is ito, yung vertical. So, psi, BC, so positive. So, next, yung ano, mga delta natin. So, ito, nag-move round ng okay, delta 1. Okay, so delta 1. Then ito, nag-move ng pagganyan. Delta 2. Then ito, sa C. Okay, so this is delta 3. Ayan. Okay, next. Okay, so pwede na tayo saan? Sa elastic curve. Yung pinakagusto ng lahat. Kung saan sumasakit ang ulo ng lahat. Okay, ayan. So, ito niyan. Ano to, di ba? Okay, no? So, ito pag ganito to. Then, ito kasi nag-counterclockwise, no? Ibig sabihin, wait, may kulang pa tayo dito. So, ibig sabihin, ito pala is, yan, pag ganito siya. Yan, no? Theta C. Pa-counterclockwise. So, pababa siya. Pag ganun, no? Okay. Pag ganito siya. Ganito, pag ganito. Ay kasi pinagbasehan lang natin yung ano di ba? Yung mga ano natin, mga rotation natin. Okay? Kung negative or positive. So since ito ito negative, so counterclockwise. Ayan, then ito positive clockwise. Then ito, okay, so clockwise din, positive, then counterclockwise. So tama lang. So kung pagbabasehan natin yung mga results natin, dapat ang kanyang elastic curve is ganito. Okay. Oops, sorry. Ayan, pag ganyan lang siya. Ayan, no? Okay. Kasi kung ito, kung ang ating theta C kasi is positive, magka-clockwise yan. Gaganto yun, no? Aangat ng pag ganyan. Kaso hindi eh. Ganyan lang siya. Then ito, pag ganyan siya. Okay, ayan. Kasi ano to eh, tawag ito. Ito naman is clockwise, no? Tama, pag ganyan yan. Then ito, pag ganito. Then babalik ka papunta rito. Yan. Yan yung nangyari dun sa ano niya. So, sa elastic curve. So, ngayon, aralin naman natin in terms of moment. Okay, sa moment naman tayo. Ang AB natin is counterclockwise. Okay, then to counterclockwise din to, no? Okay, so, counterclockwise, then counterclockwise. Ang BA natin is, okay, counterclockwise din, no? Counterclockwise. So, this is MBA. Then, ang ating MBC is ang counterclockwise. Then, clockwise. Tama, clockwise yan. Clockwise. Then, MBC.
Then, ang CB natin is clockwise. Yan. MCB. Then, ang ating CD, counterclockwise. Yan. MCD. And then ito, counterclockwise. Ayan. So, check natin kung ano nangyari dito, no? Okay. Ay, okay, no? So, bumaba lang talaga siya ng paganyan. Okay, nag-fail lang siya na paganito, no? Kaya, nung bumaba to, imposible siya na gumanito, eh. Diba? Tama, hindi talaga siya pwedeng magganyan. Okay, kasi bumaba siya. So, sabihin, ito, since fix, gaganyan siya. Hindi ba? So, tama lang natin, drawing. Okay, kaso, pa rin natin, i-analysis in terms of moment. Okay? Kasi ito, okay. So, itong, tama ito. Yun, no? Yung ating MCD, siya yung nag-create ng moment na effect na paganyan. Ayan. Okay, ayan siya. Okay? Paganyan. Kaya gumanito yung ating member dito. Ngayon, sasagutin nyo ng ating MDC. Ayan, sasagutin niya. Kaya yung ating MDC is counterclockwise. Ayan. So, ito clockwise, then counterclockwise yan. Ito. Then, itong MCD natin, since counterclockwise to, so para mag-0 yung ating MCB, siya naman yung sasagot para kay MCD. Next. Okay, so ito hindi ko masyadong ma-explain kung bakit ganito yung nangyari. Pero yun talaga niya, results, no? 35. So, positive. So, positive talaga siya. So, ganyan siya. So, MBC. Tama pa rin naman kasi nung tinignan ko sa ang BC niya is positive pa rin. So, clockwise. Sorry. Mali ako. Mali ako ng drawing. Ito. Ayan. Clockwise pala. Sorry. Ayan. So, clockwise pala siya. Then, ang NBA natin is counterclockwise. So, yan pala. Tama pala. Dito ako narito kanina nung ginawa ko siyang counterclockwise pala, no? Ang MBC pala natin is clockwise. Sorry. Yan. So, tama. Yung MBC natin, siya yung nag-create nung pag-bend nung ating member ng paganyan. So, tama lang. Ayan, no? Okay. Then, tama lang. Ito, paganyan yung bending niya. Ayan, no? So, okay. Tama lang na ginanto niya yung natin, yung ating member sa AB. Okay. Ayan siya. Kaso, sinagot naman yun ng MBA para mag-equilibrium. Okay? So, sir, bakit po yung MBA is counterclockwise? Counterclockwise na nga po itong MBC. So, yung MBA natin is for the reaction para i-react or i-resist yung 30 kN per meter naman. Okay? So, itong 30 kN kasi, kapag mag-moment tayo sa A, pag ganyan yan eh. Okay, yan. Pag ganyan yung effect ng ating 30 kN per meter sa A. Di ba? Yan siya. So, ngayon, since pag ganyan yan, i-support yan ng ating MAB. MAB natin is counterclockwise. Okay, yan. Okay, so next. Ito, yun. Yun, tama. Yun, ito yun. So, tama yan. Okay, so tama yung ating, pagkakadrawing sa ating elastic curve based sa ating slope, based sa ating deflection, and based din sa moment. Okay, yay. Ang saya-saya. Okay. Ang saya, sakit sa ulo. Okay. Ayan, so this is our example number 3 for frame analysis with sidesway under slope deflection equation. So, I think enough na tong example na to para sa kasi paulit lang din naman eh. Ang nadagdag lang is yung yung delta. Yan, nadagdagan lang naman tayo ng ng mga tawag dito, sidesway. Anyway, same na same pa rin naman ang di ba, process ayan, no? FEM, then apply natin ang equation number 3 or number 4. Then, ang gagawin natin kasunod is pagkasama-sama natin lahat ng mga moments sa mga joints para magkaroon ng equilibrium. Then, ang ginawa natin is i-relate. Okay, i-relate natin yung mga moment natin sa shear. Then, yung ating shear, kailangan natin mapagsama. So, ito, nag-moment tayo sa E. Then, yung sa example number 1, tayo, summation of forces, horizontal. Okay, then, magkakaroon tayo ng 3 equations kasi magkakaroon nga tayo ng 3 unknowns. Then, katapos nun, same lang. Okay, so, paulit-ulit lang ang concept. So, same lang din. Okay, so, ayan. So, this is our example number 2 for frame analysis with sidesway under slope deflection equations. Okay?